Quick observation sa budget proposal ng administrasyon for 2026. Kasama na po ang confidential at intelligence funds ni Pangulong Marcos. Ilabas na kasi ng DBM ang budget proposal nito for next year. This is subject for approval ng Congress, so this isn't final. Ito yung unang napansin namin. Number one, binabaan ng Marcos admin yung hinihiling nitong confidential funds at intelligence funds for 2026. Kung noong 2025, nasa 12.1 billion pesos ang nakuha nito across various agencies, for 2026, nasa 10.7 billion pesos lang yung hinihingi. That said, the Office of the President remains the biggest recipient of secret funds at around 4.5 billion pesos. This is actually the 7th straight year na nasa 4.5 billion pesos ang secret funds for OP. Alam nyo, once upon a time, pre-Duterte, wala pang 1 bilyong piso ang nakuhang secret funds ng Office of the President kada taon. Pero lumobo noong panahon ni Duterte. Mahirap i-audit ang confidential funds at intelligence funds kasi hindi siya subject sa standard procedures ng Commission on Audit. Kaya nga, di ba, it took a full-blown investigation para lang masuri yung mga di umano'y anomalies sa pag-handle ni VP Sara ng kanyang confidential funds. The Office of the President does not get the same level of scrutiny as regards confidential funds, but for the record, we at Rappler have given or provided space for critics to also raise their concerns. Anyway, sa OVP, as expected, wala ng confidential funds. Yung pag-handle ni VP Sara nung pondong ito ay isa sa mga rason kung bakit siya na-impeach ng House ng February. Ang budget request ng ehekutibo sa opisina ni Duterte for 2026 ay tumaas from 733 million pesos to 889 million pesos. It's a far cry from the 2.3 billion pesos that the OVP received in 2023 noong kabatipan ni VP Sara, sina President Marcos at Speaker Martin Romualdez. Speaking of Romualdez, yung brainchild niya, yung AKAP, ay wala sa 2026 NEP. Zero funding. Sabi ni DBM Secretary Amena Pangandaman, may tira pa raw kasing funds from 2025, tsaka limited daw yung fiscal space ng gobyerno. In other words, ay hindi ito priority ng administrasyon. That said, it's not final. Last year, wala rin ang AKAP sa NEP, tapos ipinasok ng House around 39 billion pesos. Pinalagan ng Senate kaya tinapyas, pero napagkasunduan sa BICAM na ibalik kaya mayroon pa rin 26 billion pesos para sa AKAP sa 2025 budget. Ang konteksto dito, of course, is that critics believe that this is being used as pork barrel of lawmakers. Number 4, pinagmamalaki ng DBM na tumaas ang allocation sa education sector to 1.2 trillion pesos. The DBM is saying na na-meet nila yung UNESCO recommendation na at least 4% nung GDP ay allotted para sa edukasyon. Maalala natin yung 2025 budget, pinutakte din. Kasi after i-compute ng ilang mga grupo, mas mataas raw yung allocation for public works kaysa sa education. Kahit pa malinaw sa konstitusyon na dapat edukasyon ang top priority pagdating sa budget. Binalik din ang budget for PhilHealth, 53 billion pesos from zero for the current year. Overall, nasa 320 billion pesos ang proposed allocation for health in 2026. Although si Akbayan Representative Percy Sendanya pumapalag na agad. Bakit daw halos triple na mas malaki ang funding for DPWH kaysa sa kalusugan? We're just scratching the surface. We are reviewing the budget proposal, which is thousands of pages long. Usap tayo sa Rappler Communities app for more insights.